The Perfect Sacrifice of Christ by Bro RJ. Romans 8:3. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins. Galatians 1:4, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Mirror, mirror of the law. Isipin mo na nakatayo ka sa harap ng salamin. The mirror tells the truth. It shows every spot, every stain. Pero kahit kaano ka katagal tumingin, hindi ka kayang linisin. Makikita mo lang ang dumi, pero wala itong power para alisin niyon. Ganito ang ginagawa ng batas ng Diyos. Noong ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moses, ipinakita nito ang kanyang banal na standard, kung ano ang tama at mali. Walang problema sa batas dahil ito ay mabuti at banal. Pero ang problema nasa atin sa kahinaan ng ating laman. The law tells us what to do, pero hindi nito binibigay ang lakas para gawin niyon. Gaya ng pilawanad ng Paul the Apostle sa Romans 8:3, isipin mo ang isang matibay na anchor na ibinaba sa malambot na putik. Kahit kaano katibay ang anchor, hindi ito kakapit dahil mahina ang lupa. Ganito ang kalagayan natin. Malakas ang batas ng Diyos, pero hindi ito mahawakan ng makasalanan nating kalikasan. Pero ito ang magandang balita, lalo na ngayong panahon ng Easter. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa helpless na kalagayan. Kumilos siya sa kanyang pag-ibig at awa. Ipinadala niya ang kanyang anak, si Jesus Christ, hindi bilang anghel o malayong tagapagligtas, kundi naging katulad natin pero walang kasalanan. Ipinanggulan siya ng banal na espiritu at namuhay ng walang kasalanan. Ito ay mahalaga dahil ang handog para sa kasalanan ay kailangang perpekto. Sa krus, ang buong hatol ng Diyos laban sa kasalanan ay ibinuhos hindi sa atin kundi kay Jesus. Hindi lang yung mga nagawa nating kasalanan ang binayaran niya, kundi pati yung makasalanan nating kalikasan. Dahil sa sakripisyo niya, pinalitan siya tayo at siya ang tumanggap ng kaparusahan na dapat ay sa atin. Kapag sumampalataya ka kay Kristo, ang hatol ay hindi na mapupunta sa iyo dahil tinanggap na niya. Hindi mo na kailangang pilitin na linisin ang sarili mo sa harap ng Diyos gamit ang salamin ng batas. Lumayo ka sa salamin at lumapit sa biyaya. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nakatayo pa ba ako sa harap ng salamin ng sarili kong effort? O nagpapahinga na ako sa biyaya na inaala kay Kristo? The law exposes sin, but only Christ removes it. Kung ikaw ay mananampalataya na, magpahinga ka sa tapos na gawa ni Kristo at mamuhay sa kalayaang ibinigay niya. At kung ikaw naman ay patuloy pang nagsusumikap maging okay sa Diyos sa sarili mong paraan, tumigil ka. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Si Jesus lang ang makakagawa noon. Lumapit ka kay Kristo at hayaan mong gawin siyang bago.